Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper. Magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, mula po sa Holy Spirit, kay God, sa universe, from ancestors, elementals. Okay, so this is a very early reading. Sa ngayon po is magpa-personal reading po ako. Ay, hindi pala, sorry. Okay, so nag-isip bigla. Okay, so syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na nakikinig, nanonood sa ating spiritual channel, spiritual reading. Okay, maraming salamat po. And sa mga bago po is maraming salamat din po. At sa mga baguhan po ngayon na napasilip po ngayon at nag-flash po, nag-pop up ang ating reading for today is kung kayo po ay makaka-resonate, please pakiclick po ang subscribe button, then paki-like and share din po itong ating reading for today. Okay, so ngayon po is kukuha po tayo ng mensahe from your loved one, specifically from your father, no, na namayapa. Okay, so from your father. This is a message from your father na pinakamamahal mo, no? Na talagang for sure miss mo na namayapa. Okay? So medyo magiging nagiging emotional na agad ako. Okay, so hihingi tayo ng mensahe sa kanya. Okay? So syempre, hingi po tayo ng basbas, hingi po tayo ng mensahe mismo galing po sa inyong mga pumanaw na po na ama na haligi ng tahanan na namimiss mo ngayon. Okay, hingi tayo ng basbas sa kanila and hoping po na marami pong makaresonate dito sa reading ko na to. Okay? Panginoong Diyos Ama, Jesucristo Ama, ako po yung muling naririto sa inyong harapan. Humihingi po ng basbas, protection, para po kasama po ng aking mga subscribers, viewers, followers. Nais ko pong pakibasbasan po ninyo na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo pala ng ating banal na espiritu. Ang mga cards po na ito na patungkol po sa paghingi ko po ng mensahe para po sa pumanaw na ama, haligi ng tahanan. Naway ako po inyong bigyan ng mensahe na magmumula po sa kanila para po sa kanilang mga naiwan dito sa lupa. Naway ako po nananalangin para po kami po ay inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang po klase ng karamdaman at tukso. Bigyan po muli ninyo ng mga kagalingan ng mga nangangailangan ng inyong tulong sa kanila pong kagalingan. Pakibasbasan po itong mga barahang ito nang sa ganun po ay mabigyan ko po ng kasagutan ng mga katanungan ng aking mga manonood. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So hingi po muna tayo ng mensahe. Okay? Excited na ako. Excited. Okay. So kagigising ko lang po kasi kaya medyo parang husky pa po yung voice ng inyo pong lingkod. Okay? So hingi po tayo ng mensahe from your loved ones na pumanaw. Okay? This is from your father. Okay? Father. Okay. Let's see kung ano ibibigay sa inyo mensahe. Okay, so now I have no pain. Okay, so now I have no pain. So, ito is malamang na maalam to sa inyo ng talagang maraming masakit sa kanya. Maraming dinadamdam, mga ganyan, ano? Okay, so andito na tayo. So, now I have no pain. So, malamang itong father mo is, nung nabubuhay pa siya is talagang marami itong dinadamdam, maraming karamdaman, ano? Marami siyang karamdaman. So, ngayon is, ano na siya, kumbaga ngayon, syempre, wala na siya dito sa atin, wala na siya sa mundo. Ngayon is talagang healthy na ulit siya sa kabilang buhay.
No? So ngayon, nakakakilos na siya. So malamang poging-pogi na ngayon to, nakapustura, mga ganyan, mga dati niyang ginagawa. Pero no, syempre, na may sakit siya, siguro, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang sakit niya, kaya talagang aburido na rin siya sa buhay, no, na parang mas gugustuhin niya pang mawala sa mundo, no, kaysa parang damhin yung mga nangyayari sa kanya. Okay, so ngayon pinapasabi niya sa iyo na wala na siyang pain and happy naman siya ngayon kung nasaan siya naroon. Okay, and meron siyang mensahe sa iyo na I believe in yourself, you can do it, no? So totoo naman ano na talagang alam niyang kaya mo ang lahat, alam niyang kaya mo lagpasan ang mga pagsubok, alam niyang kaya mo kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Kung naiwan ka niyang you're a healer or a tarot reader or what, kung ano man yung trabaho mo ngayon, kung ano man yung ginagawa mo, alam niya sa sarili niya, alam nito na mayapa mong ama na ikaw ay may kakayanan na lagpasan ng lahat at maipasa ang lahat. Yung mga ganun. Okay? Sa mga gusto pong magpa-appointment, ano po, no, chat lang po, wag po muna tayong tatawag kasi every time po na hindi po ako basta-basta nag-accept din ng call. So, kasi po minsan may ginagamot po ako or minsan po may reading po ako. So, nagkakaroon po kasi ng interruption. So, mas maganda po chat na lang po. Then, antayin niyo po ako siguro mga after an hour, no, bago po ako makapag-reply. Okay, so now, the third card is I am standing right next to you always. Ito ang lagi mong tatandaan. No? Lagi siya nasa iyo, lagi siya nasa tabi mo. Kahit saan ka magpunta, hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya iiwan. No? Itong father mo na to is talagang, kung pagmamahal ang pag-uusapan, talagang mahal na mahal. Alam niyo yung point na kumakandong siya sa'yo. Na for sure, parang ikaw yung before na kumakandong sa kanya. Ngayon siya na yung kumakandong sa'yo, siya na yung yumayakap sa'yo. Ganun. So, lagi mong iisipin na, huwag mong isipin na wala siya. Mas close nga kayo ngayon eh. Kasi before parang siguro, malayo siya sa'yo, or maybe nasa ibang bansa siya o ibang lugar, or maybe kung halimbawa kayo ay may pamilya ng tao, is na andun yung talagang syempre malayo kayo sa bahay or malayo kayo sa isa, no? Mga ganun. So, andun yung andun yung ngayon, since spirit na lang siya, so ang laki, no? Ang laki na parang ang laki na pasasalamat niya na nababantayan ka niya, no? Talagang ka dito, since kahit naman siguro ng childhood, parang ka dito, bantay sarado. No? Ngayon malaki ka na, matanda ka na, nandiyan pa rin siya sa'yo, bantay sarado ka pa rin, na walang kahit na sino pwedeng manakit sa'yo. Yan yung gusto niya. At ang gusto niya maging maayos ang buhay mo. Okay, so tingin pa tayo ng ibang mensahe. Okay, so yes, we are so connected. Diba? Kung nandito yung I am standing right next to you, and the next card is we are so connected. Alam niyo bakit ako nagiging emotional? Kasi parang kasama ko dati ko. Dati ko po kasi is wala na rin. Parang andito po siya ngayon. Okay, so ito yung mensahe niya. No, we are so connected. So talagang andito siya. Andyan siya sa inyo na talagang pinit niya, kinoconnect yung sarili niya sa iyo. Mapinit niya, binibigyan ka ng mga mensahe or mga siya yung nagbibigay sa'yo ng mga ideas, mga dapat mong gawin, tinutulungan ka niya sa lahat. No? I am not dead. Yes. Yun ang niya sa sarili niya, hindi siya patay. No? Kasi nagagawa niya yung mga dati niyang gawain, no? Dati niyang mga ginagawa talaga is talagang nagagawa niya ngayon. Mas
higit pa nga, no? So, andito yung kino-consider niya yung sarili niya na buhay siya, no? Buhay siya na kaya niya pa rin gawin yung mga dati niyang ginagawa, naglilinis siya, naliligo, kung paano yung normal na ginagawa niya nung nabubuhay siya, ganun yung ginagawa niya ngayon sa piling mo, sa tabi mo. Kumakain ka, kumakain siya. Naliligo ka, naliligo siya. Pupunta ka ng mall, pupunta ng mall yan. Magsisimba ka, magsisimba din yan. Nagdadasal ka, nagdadasal yan. So, lahat ng mga ginagawa mo, kasama mo siya. No? Lahat yung nagagawa niya naman. Ano pa ba ang mensahe mo sa ating mga manonood? We have been together in dreams. Yes. Lagi kayong magkasama sa dreams. So, lagi siya nagpapakita sa iyo sa dreams. Diba? So, ayan. So, congrats. Tears cleanse the soul. Yes. Andun na yon, no? Kumbaga, sa pamamagitan ng pag-iyak mo is andun yung talagang nakakagaan ng loob. Nakakagaan ng pakiramdam. Pero, ikaw kasi dito collective is durog till now. Alam mo yung parang kahit na siguro ilang taon na namayapa yung ama mo is andun yung longing for attention ka pa rin, longing for love ka pa rin dito sa father mo. So, for me, ako po kasi hanggang ngayon hindi rin pa rin nakakatalaga sabi mong move on. Hindi pa rin yun. Kasi, basta po, hindi pa po ako nakaka-move on. Kasi hindi po ito yung pinangarap ko eh. Basta, nahirap po yung gano'n na meron kang mga achievements na hindi mo nakasama ang magulang mo. Kasi hindi mo maibigay yung mga pinapangarap mo noon. Hindi mo na alam kung paano mo i-share sa kanila kung ano yung meron ka ngayon. Okay, so my mind is free. Okay, since meron dito parang portal, no? So ito yung rin yung way, no? Nakakapasok ka. No? Nakakapasok ka rin dyan sa portal na yan to see them, to hug him, no? To kiss him. Lagi siya nakahalik sa'yo actually. Lagi siya nakayakap sa'yo. Sa nakikita ko po Kasi nabivision ko po kung ano yung mga ginagawa niya. I am with the rest of the family, yes. So, hindi lang ikaw ang pinupuntahan, hindi lang ikaw ang binivisit niya. No? Even, siguro may mga siblings ka pa. So, andyan yung pinupuntahan niya. No? Yung mga gano'n. Okay? Okay. So, kahit mga ano niya, siguro kapatid niya, ganyan, yan, kasama natin. Hindi. Oh, yes, mga gano'n. You are never alone. Hindi ka talaga mag-iisa. Hindi niya hahayaan na mag-isa ka. Okay? Hindi niya hahayaan yan. Lagi siyang laging nasa tabi mo. Okay? I am so much better now. Yes. And kasama ka niya sa tagumpay na kung anong meron siya. And my death was painless. Please don't worry on hold on guilt. Okay. Okay, kung ang father niyo dito is parang siguro dumating yung way na dumating yung time na bago siya na maalam is parang namanhid na yung katawan niya sa pain kasi nagsabay-sabay na, no? Andito yung namatay naman siya ng walang sigaw, wala siyang reaction, basta na lang naputulan ng hininga, ganun. No? Pero before andun yung talaga marami siyang iniindang sakit like bones, like likod, mga ganyan. Pero nung dumating yung point na malapit na siya maputulan ng hininga, andun yung halos hindi na siya makainda kasi iba, no? So parang yun na lang. And siguro masakit sa kanya or masakit sa'yo na hindi mo totally nakita kung paano siya naputulan ng hininga, no? Mga ganun. Okay? So last message. Yeah, and the last message, pinaka the best. Okay, I have no more earthly worries. Yes. Kasi dito na yung talagang peace na siya, at peace na siya, masaya na siya ngayon, and masaya na rin siya sa nangyayari sa'yo, sa family mo.
no? Andito na yung contentment, masaya siya actually, no? And andito yung haya-hayang buhay niya sa kabilang buhay. Okay? So, let's see kung ano pa ba ang gusto niyang ipaalam sa'yo aside sa mga ganyang messages, no? Na halos sa paiyak ako talaga. Okay, tingnan natin kung ano pa yung message na ibibigay. Okay, so magta-travel ka daw soon. No, this is a message from your father diyan, no? Na confirmation. Okay? Okay. So, magta-travel ka soon, maybe. By land po to. So, dito lang yan sa atin. Or dyan lang yan sa inyo na maybe magbabakasyon, ganyan, no? Mga ganon. Okay, so ito is isa to sa ipopursue ni Father for you. Kasi gusto na rin yan. Gusto niya yan eh. Yung gala-gala. Gusto niya yan, libot-libot. Yung mga bakasyon-bakasyon. Gusto niya yan nung nabubuhay pa siya for sure. Kaya, ito yung first card na inilapag niya yun. Gusto niya mag-travel. Kaya ipupush niya to kay God na bigyan ka ng time to travel. With your family, of course. Kasi hindi ka naman selfish na tao. So, talagang ito is, kung sino yung gusto mong isama, isasama mo. Kasi ito is parang, na rin to, a celebration. Maybe merong celebrate ng anniversary, birthday, mga ganyan. Okay? So, just be gentle. Kalma-kalma ka lang. Okay? Kalma-kalma ka lang daw. Huwag ka mag-alala. Dahil lahat naman naayon sa kagustuhan mo, lalong-lalo na sa kagustuhan ng Diyos sana. Okay? Dahil alam ko itong father mo na to is isa din to sa mga naghubog sa'yo sa pagiging malapit sa Diyos, no? And may justice naman. Okay? So, parang sinasabi dito ng father mo na kung meron ka mga past traumas, no, or past mga experiences na alam mo merong mga umagrabyado sa'yo, i-let go, let God mo yan kasi justice is served na dito sa tao ko. Na isi-serve na, sila na yung nagsasuffer ngayon. Si God ang gumante para dyan. Or no, not gumante, kundi binigyan ng kaparusahan. Okay? Okay, so acceptance. Alisin natin to. So, acceptance. So, kailangan mong i-accept yung pagkawala niya. Accept mo na and para maka-move on ka na rin, no? And para maisagawa mo na yung mga dapat mong gawin ng tama, no? Kasi kung meron ka pang bit-bit from past, ang hirap kumilos, no? So kaya sinasabi dito ng father mo na kailangan mo nang tanggapin kung ano yung mga nangyari nung nakaraan and kalimutan mo na. Pero alam ko sa part ninyo, kung nawalan kayo ng magulang, nawalan kayo ng ina at ama, mahirap talaga, no? Pero andun yung parang iparamdam mo sa kanila na lang, no? Or parang ano ba tawag doon? Tanggapin mo sa sarili mo na wala na sila and i-vision mo na lang, no, na nandito sila sa'yo. Nakasama mo, katabi mo, ganyan kung di mo man sila maramdaman. Ako po kasi ramdam ko yung presence ng father ko talaga. Malakas po ang namin yung connection. And also with my mom. Patampuhin po ang mami ko. Pero, di po siya ganun kalakas yung energy na nakukuha ko po sa mother ko. Pero, sa father ko po malakas. Okay, self-love. Gawin mo to kasi ayaw ng father mo na napapagod ka, nai-stress ka, nagiging losyang ka. Kasi losyang ka or parang alam mo yung wala ka ng, hindi mo na iniintindi yung sarili mo. Kasi nung nabubuhay siya, ang alam niya sa'yo, ang pagkakakilala niya sa'yo, maarte ka, mapalaayos ka, na lagi kang mabango, lagi kang gwapo, lagi kang maganda, ganyan. Na ngayon parang nakikita niya parang napapabayaan yung sarili mo. So sinasabi dito ng father mo, bigyan mo ng importansya ang sarili mo, alagaan mo yung sarili mo. Okay? And we have the healer here. Okay. So, ito is, at sinasabi talaga na ikaw is talagang isang healer. Yun yung mensahe niya sa'yo, no? And sinasabi niya rin dito na yung father mo, siya mismo yung father mo is a healer. Yun nga lang, hindi nabuksan, hindi na-activate
No? Kaya parang, eto is matagal din bago to pumanaw. Parang siguro mga ilang days din tong nag-agaw buhay muna, no, bago talagang naputulan ng hininga. Kasi meron siyang gustong pasahan or bilinan, kaso hindi na isagawa, no? Pero naandyan ka, na katabi niya, na pumanaw, no? So, and ikaw yung kauna-unahang humawak ng kamay niya, na yung wala na siyang hininga, no? And yun, syempre may mga bilin, no? So, sa'yo ibinasa, and alam niyang ikaw ang may kakayanan para ipagpatuloy kung ano man yung meron sila, yung part, yung sa side ng father mo. Okay? So, let's see kung ano pa. And congratulations kasi napasahan ka ng father mo. Sorry. No? Nagsosorry siya dahil kumbaga meron kang mga kagustuhan na mangyari noon nung nabubuhay pa sila, malalakas pa sila, malakas pa siya, pero hindi siya sumunod. And kasi ano naman yun, good naman yung intention mo, pero hindi sila nakinig, or siya hindi siya nakinig. So, andito yung sorry din, no? Kasi parang binigyan ka niya ng ganyang, pinasahan ka niya ng ganyang kakayanan, na parang hindi ka naman ready, kasi kumbaga wala kayong alam, no? Na kayo ay merong gantong bloodline, no? So, hindi ka aware. So, ngayon is, ito yung way, no, sa reading, na para ipaalam ko sa'yo na yun yung kakayanan na meron ka is galing mismo sa father mo. And you are so lucky. Maswerte ka. Okay? Yung motivation na lang dito ang kailangan, no? Kailangan i-motivate mo yung sarili mo para mas magkaroon ng success or victory sa buhay. And ngayon is nare-realize mo na ang lahat na yan, after this is a revelation na rin at the same time para sa'yo na kaya pala nagkaroon ka ng ganyang gifts and abilities is because of your father. No? So, ngayon, nare-realize mo ng lahat and mapagtatagni-tagni mo na yan. Okay? Okay, so, ingat ka daw dito sa mga taong ganito, no? Sa mga fake na nakakasalamuha mo. And syempre nararamdaman nila yan, alam nila yan kung sino yung mga tao niya. And those fake peoples na talaga lumalapit din sa'yo is gumagawa din sila ng way, no, para hindi ka nalapitan. Yun nga lang, minsan talaga is andun yung kahit anong control ang gawin nila is andun yung talagang yung mga demonic entities is talagang iba rin yung kakayanan, no? So, andito yung pray mo yung mga kaluluwa ng mga magulang mo, ng parents mo, or ng father mo na wag nang pumasok sa gano'n na pakikipagkumbate sa mga ganong klaseng nilalang. For me po kasi, ako po kasi, no, since alam ko nandito sila, is talaga pong andun yung kinakausap po sila na hayaan na lang po sa mga guides ko. Kasi may mga angels naman po ako, andyan po mga ascended masters na nasa akin, the most high. So, sinasabi ko lagi sa kanila, kung ako po'y nanggagamot, doon lang po sila somewhere, no? Like, sa loob ng bahay, ganon. Huwag na po sila lumabas. Kasi ayoko po silang masaktan o ayoko silang mawala. Sa ngayon. Okay? So, meron pong bad karma, no, and angels. So, ano ba ibig sabihin ng tatlong cards na yan? Ano? Na bad karma is nagsasuffer na po yung gumagawa sa inyo. And, kumbaga, kung ano man yung inaakala mo, parang nakakarma ka before, no? Hindi. So, we have the know here na hindi ikaw ang mag-carry nung parang generational curse, no? Kasi na-break mo na yun eh. No? Na-break mo na yun sa family mo. Now, ang nagsasuffer ngayon is yung gumawa talaga. So, which is ngayon, is na-serve niya nga yung justice. So, ngayon is yung judgment day na ibigay na ni God sa kanila, matagal na. Siguro last year. No? So, for how many months is nagsasuffer na to unti-unti hanggang sa totally hindi na siya ko-connect sa'yo. Okay? So, angels is with you. You have the angels here. So, andyan yung mga angels sa'yo aside sa father mo na nag-aalaga sa'yo na binabantayan ka, is naandyan din yung mga angels mo. So, kailangan mo lang mag-focus. Ayan, kailangan mo mag-focus ng bongga sa mga ginagawa mo, ha? Yun din yun. Ito is mensahe to sa'yo ng father mo, and you are divinely guided. Twice lumabas. So, talagang you are divine.
You are from the divine. Okay? You're carrying the divine light. Okay? So talagang ikaw is nasa Diyos. Okay? So talagang si the Most High, the Creator, ang gumagabay sa'yo. Si Jesus Christ, si Santo Niño, si Mama Mary. Lahat sila. Okay? Be thankful kasi ang dami pong alam niyo yung inaasam-asam yung ganyan na sila ay i-guide, no, ng the Most High. Alam mo yung basbasan ka ng Panginoong Diyos Ama mismo, ng the Creator, the Most High. Okay na yun eh. Kasi napakalakas nun. Kaso hindi. Andiyan pa yung mga saints, andiyan pa si Jesus Christ, andiyan pa si Santo Niño, andiyan si Mama Mary, andiyan si Mother Perpetual. Ang dami pa. May parating ka pa na nag-guide sa'yo. That's why dalawang card ang bumabao. Divinely guided, divinely guided. Diba? Sila yung nag-guide sa'yo. Sila yung bumubulong sa'yo. Sila yung nagtuturo sa'yo kung ano yung mga ganito at hindi dapat mong gawin. So, sila yung talagang nagbibigay sa'yo ng lakas din ng loob. Okay, so last card tayo. Last card, penny pong last card. Well, dami. Okay, so liar. Kagabi lumabas din ito. So, ingat kayo sa mga sinungaling na tao dahil parang dadagsain kayo niya. Oh, see, your father is so proud, diba? Stay calm, habaan mong pasensya mo, okay? And always have faith. Okay? So, yan naman yung mga mensahe sa ni Father here. Okay? So, send natin yung message from your father, no? Gamit po tayo ng spirit messages. Pero this is from your father. Okay. Okay. Ang dami ng message actually. Okay. So, syempre, ito muna po nakataob. Okay, be true to yourself in all ways. Not everyone will get you. They can only understand from their level perception. And that's on them. No matter what people say, don't ever doubt your worth or the beauty you hold within. Stand tall in your power. Okay, so yun lang. Kumbaga sinasabi dito ng father mo na wala ka naman dapat baguhin. No? Kasi alam niyo yung ugali ng tao, pagka yun na, nami-minimize lang. No? Parang nababawasan ng konti. Pero once na parang nakakuha ng pagkakataon para mag-trigger to, lumalabas po ulit. No? Pero ang sinasabi dito ng father mo na kumbaga, wag kang parang habaan mo yung pasensya mo. Kasi kung sasalubungin mo yung mga tao na binibigyan ka ng para ilabas ulit yung dati, walang mangyayari. So, umiwas ka na lang sa mga ganung tao. Just be true, no? Pero, i-hold mo yung ugali na hindi maganda, na maaapektuhan kung ano ang meron ka ngayon, no? So, alam mo na naman yan, no? You're matured enough. So, alam mo na yung mga do's and don'ts, no? So, alam mo na yan. Always have faith and let God mo ang lahat, no? Kung meron mang umaatake sa'yo, naninira sa'yo, let God mo yan, okay? So now is we have to find ways to fill your cup. Be self-full, follow your heart, and always trust your intuition. Go deep within and find your triggers and address them one by one. Self-healing is the best healing. Only then can you offer the best version of yourself. Yes, no? So, kailangan mo lang talaga dito. Paano ba gagawin ng self-healing? No? So, parang breathe in, breathe out. No? Breathe in, breathe out. Pagka meron kayong mga nararamdaman na hindi maganda sa sarili, breathe in, breathe out, lalo na kung emotional. No? Kaya sa ibuga mo yung galit, breathe in, breathe out, pumunta ka muna sa isang lugar, sa kwarto, magbukbuka muna sandali, then isipin mo kung ano yung mga dapat mong isipin na kung paano mo i-handle ulit yung ganong sitwasyon, then saka ka lumabas. Pero make sure na malamig na yung ulo mo, kalmado ka na. Kasi minsan pagka the more na, alam mo yung sasabayan yung ganong init ang ulo,
or tension, meron ka mga nasasabing hindi maganda. Then, pagsisisihan mo sa huli. Kaya mas maganda po yung kung meron mang tension, be quiet muna. Okay? Distance muna. Mas maganda po yung ganun, iwas muna. Then, pagka okay na yung tension, saka kayo mag-usap. Kasi wala pong mangyayari. Kung halimbawa sasalubungin yung init ng ulo ng isa, ikaw, then gano'n kayo, wala. So, gulo lang. Okay? So, don't place limits upon yourself. You are in the infinite being with unlimited potential. You can have and be anything you want. Don't hold yourself back or allow anyone else to. This is your life. Live your truth and remain heart-centered at all times. Okay, so sinasabi lang dyan na kumbaga, wag mo, don't place limits upon yourself. Okay, so parang sinasabi dito na, gawin mo lang ng gawin kung ano yung mga dapat, no? Kumbaga, pero wag mong masyadong, parang kailangan mo din ng limits, no? Kasi nasa iyo na lahat ng potentials, no? Nasa iyo na yung lahat ng halos kakayanan. Nasa iyo na yun. Gifted ka masyado, ano mo yun? Parang kahit sa kaisalpa, kahit sa kadalhin, buhay ka. Yung mga ganon. So, kailangan lang dito is i-maintain mo or parang, wag mo nga alisin sa pag-uugali mo, sa sarili mo, yung pagiging matulungin, mga ganyan, yung mga positive traits na meron ka, attitude, behaviors, wag mong alisin. No? Kasi yun yung nagustuhan din sa'yo ni God, kaya binigyan ka niya na sa katutak na abilities na kumbaga, kahit itapon ka sa disyerto, mabubuhay ka dahil makakagawa ka ng paraan. Okay? Okay, so we have sometimes walking away is the only option. Yes, totoo, no? Kasi ngayon nga sinasabi ko kung may tension, mas maganda yung mag-walk out ka muna for the meantime. Then, pagka okay na, saka ka bumalik. Okay, not because you want to make someone miss you or realize they took you for granted, but because you finally respect yourself enough to know you deserve better. Yun nga, totoo yun, di ba? Okay, so yun na po. Okay, so next is, at dami pa Okay, so have more faith in yourself. Be proud of you. How you are navigating every curveball that life throws at you. Oo. Kumbaga, parang wag mong ano yan, tawag doon? Wag mong pagdudahan ng sarili mo, no? Sorry, ang tagal, no? So, pagdudahan ng sarili mo kasi alam mo yung tipong, ikaw yung tipo na kahit anong bato ang gawin sa'yo, kahit na anong paninira sa'yo, kahit anong sabihin sa'yo, is ikaw yung tipong, nililet go, let God mo kasi no? Hindi ka lumalaban. Kumbaga, hinahayaan mo silang batuhan ka ng mga batikos, ng mga masasakit na salita, pero andun kayo nananahimik ka lang lagi kasi alam mo may Diyos na meron kang Diyos sa kakampi na siya yung bahala kung ano yung nararapat sa mga taong yan. Okay yun. Okay? So, how you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that. That in itself is an inspiration for others. Keep shining your light. No? Kasi, mahirap kasi yung, minsan nilalabas mo yung tapang sa mali. Akala mo ang tapang mo nun, pero hindi. Minsan ka nakakahiya ka pa no? The more na halimbawa is, merong pagtatalo or merong naninira sa'yo, susugurin mo. Anong sense? 'Di ba? Wala. Magwawala ka sa kalsada, magmumura ka, maghahagis ka ng mga kung ano-anong gamit. Pinapakita mo sa maraming tao na matapang ka. Pero hindi, nakakahiya ka nun. So, dito is, kumbaga, ikaw is, alam mo kung paano mo i-handle yung mga ganong sitwasyon No? Kaya tuwan-tuwa rin sa'yo yung father mo dyan. Okay, so take some time to rest and rejuvenate. You need to pace yourself with the changes that are coming your way. They are all positive, bigger, and better. Things are coming for you. Just relax and trust. Huwag ka ma-pressure. No? Huwag ka ma-pressure. Huwag mong bugbugin ang sarili mo sa trabaho. Kasi, sinasabi ko rin to sa inyo and sinasabi na rin ngayon na father mo na talagang you are really meant to be famous or para maging mayaman, wealthy, no? Ganyan, no? So, kung ano yung mga darating pa na blessing sa'yo, antayin mo. Basta ang gawin mo lang is magpakatao ka, magpakababa ang loob, no? Habaan ng pasensya mo, maging makajos ka, makatao ka, walang problema. Be a giver, di babalik. Okay, kasi ganun ka giver ka wala kang damot sa katawan. So may darating at darating talaga ng blessing sa'yo. Okay? Yung mga toxic na tao, hayaan mo yung handle, hati God yan for you.
Okay? So you are feeling somewhat confused by the events that are unfolding around you, and there are seemingly contradictory information that is coming your way. Trust your instincts and do what they are telling you to do, and you will learn a lot about yourself and direction you want to life to take. Sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung kutob, sundin mo yung utos, sundin mo yung mga bulong. Then, it follows. Lahat ng mga gusto mo magaganap, lahat ng gusto mo mangyayari. Nasa divine ka. Kung sino yung bumubulong sa'yo, huwag mong pagdudahan. Walang demonyong bumubulong sa'yo. Kasi sarado yung crown chakra mo only for divines. No, sa mga divine na yan, puro Holy Spirit lang ang maririnig mo. Bingi ka pagdating sa mga demonyo. Bingi ka pagdating sa mga bad spirit. Bingi ka sa masasamang elemento. Pero open na open ang ears mo, ang minds mo pagdating sa divine. Sila lang ang may karapatang bumulong sa'yo, walang iba. Dahil sinara na ni God yan para wala kang marinig na mga negative na mga sinasabi ng mga demonyo na yan. Okay? So, trust the wait. Yun, trust the wait. No? You are being prepared for your blessings. O, diba? Ano lang, wait ka lang. Okay? So, in order to receive, you have to be ready to receive. Yes. Things you are going through now, you are not random. Trust the flow of the universe. Yes, kasi ang universe talaga is nakasupport sa'yo. Isipin mo yung universe, napakalaki nun. Napakalawak nun. Yan ang nakasuporta sa'yo. Sila God nakasuporta. Asan ba sila God? Nasa universe din yan, nasa heaven yan. No? So, sila yung nakasuporta sa'yo. Paano ka maghihirap? Sila yung nakasuporta sa'yo. Kaya lagi ko nang pakiusap sa inyo na nakaka-receive sa inyo na mga nakaka-receive ng blessings, no? Is andito yung ibigay nyo po yan, pamigay nyo po yan. Kasi kaya po kayo pinagkatiwalaan, kaya po kayo dinala ni God sa ganyang sitwasyon kasi alam niyang mapagbigay po kayo eh. Yun lang po ang kailangan yung gawin dito sa mundo. Be a giver. Okay? Then hayaan yung i-receive ninyo lahat yung ibibigay ni God. Then pamigay niyo. Okay? Yan yung sinasabi rin sa inyo ng Father niyo. Kasi alam niya rin lahat. Alam na yung past na tatahakin mo eh. Alam na kung ano nangyari sa iyo sa future nitong Father mo. Kaya talaga, kung pwede lang daw siya maging 4, 3, para lang bantayan ka. Na talaga yung security mo is mag-aransya niya. Gagawin niya eh. Kaya para, ando yung siya yung naninikluhod sa mga ascended masters na tulungan ka. No? So, make it your mission to accept all parts of you. Make it your mission to accept all parts of you, the good and what you perceive to be your imperfections. Don't look for any outside validation. It's already within you. Once you realize your true beauty and potential, you will never doubt yourself again. Yun nga sinasabi ko. And sinasabi din ng Father mo na huwag mong pagtundahan ng sarili mo. Kung ano ka ngayon, yan ka na. Habang buhay na yan. No? Na deserve mo lahat kung anong meron ka ngayon. Deserve mo yan. Okay? So, ang kailangan mo lang dito is sundin and ipagpatuloy mo kung anong mission na meron ka ngayon. Na binigay sa'yo ni God, na tuwan-tuwa naman tong Father mo. Na talagang hindi niya akalain na papagtatagumpayan mo ang lahat, na i-embrace mo din. Hindi niya akalain na i-embrace mo to eh. No? So, if you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. It is fear of the unknown. Leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. Ganun lang. No? Hindi po porket halimbawa healer ka or tarot reader ka, kailangan mong magmukhang mabait. Hindi. Kasi kaya ka rin pinili dito ni God. Yes, meron kang traits na mabait, maunawain, giver, haba ang pasensya. Pero yung pagiging fierce mo, naandyan pa rin. Yun yung nagustuhan sa'yo ni God. Kasi yung tapang at buwan loob, meron ka nito eh. Yun yung nagustuhan sa'yo ng universe. The unknown. No? Is yan yung nagustuhan sa'yo na alam niya na kaya mo ipagtanggol yung mga naapi. Ikaw yung superwoman or superman ng karamihan. Kasi aside dun sa nagbibigay ka ng inspirasyon sa kanila, isa ka na sa nagbibigay ng comfort sa kanila at bagong buhay. Na-inspired mo ang karamihan. No? Kaya napili ka ni God. No, kaya wag mo siyang anong tawag doon? Wag mo siyang biguin. Wag mo siyang biguin. Ituloy mo kung ano nasimulan mo at palawakin mo, i-develop mo pa, mas palalimin mo pa. No? Ganun ang gawin mo. Bas kumapit ka. Again, nandito po ako sa inyo ngayon para po makiusap na mas patibayan niyo po yung
communication kay God, lalong-lalo na po ngayon na malapit na po ang mahal na araw. Kasi po mas marami pong temptations, mas marami pong demonic entities na magkakalat po ngayon. No? Ngayon pa lang po, lusawin nyo na po yung mga portals, mga lungga, mga yan. Okay? Ngayon pa lang po, no, umpisahan nyo na po. Kasi nag-umpisa na po tayo sa, nag-Ash Wednesday. Okay? So, yun lang po. So, ito po yung mensahe sa inyo ng inyong Father. So, I hope nakapagbigay po siya ng magandang mensahe sa inyo. And, ipagdasal po natin siya. No? Lagi po natin sila nga alalahanin, tatawagin, pagdarasal. Okay? So, maraming salamat po. And, sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please paki-like and share and paki-click po ang subscribe button. Then, paki-click na rin po ang tawag doon, ang bell button para po updated po kayo lagi, no? So, hoping na later po is makapag-ano rin po ako. Maaga po ako nag-ano ngayon kasi marami po akong rituals ngayon eh. Marami po akong babaklasin. So, kaya maaga po ako nag-reading. Baka hindi ko na po maasikaso. Friday po kasi ngayon. So, maraming salamat po and God bless. Bye!